At meron sa mga tao sa panahon natin ngayon ay kahit nag-iibada, okay, nag-iibada, okay, nag-iibada siya pero wala siyang pakialam. Hindi mahalaga sa kanya ang kanyang hanap buhay mula sa halal o mula sa haram, wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam dito. Tuloy-tuloy ang kanyang ibada, pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subalit kahit wala siyang pakialam na kahit nahaluan, di ba, ang kanyang pagkain, ang kanyang inumin ng haram, o di kaya ang kanyang hanap buhay ay purong mga galing sa haram. So ito ay isang mapanganib na kalagayan, diba, ng isang mananampalataya sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kaya naman dahil dito na ang isang Muslim dapat pag-aralan niya. So okay, ang mga alituntunin, ang mga batas sa sa paghanap buhay, dapat meron siyang meron siyang kaalaman hinggil sa mga batas nito. So alhamdulillah, ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay itinuro niya sa atin, okay, ang pamamaraan o ang mga alituntunin sa paghanap buhay, sa pagbebenta, pagbili, upang hindi tayo masadlak sa haram, upang hindi tayo makakain ng haram, upang hindi natin mabigyan ng pagkain ang ating pamilya mula sa haram. So kaya ang ating mahal na propeta Muhammad SAW ay nagbabala. Sinabi niya, ya'ti alam nas zamanun la yubalil mar'u ma akhadha min amin al-halal amin al-haram. Darating sa huling araw na kung saan ang mga tao ay hindi mahalaga sa kanila kung saan nagmumula ang kanilang tinatamasa mula sa mga kayamanan, kung ito ba ay mula sa halal o mula sa haram. So kaya naman dahil dito, okay, meron tayong dalawang uri ng pamamaraan ng pagkuha ng pakinabang mula sa haram, na kung saan ito ang dapat laging tandaan ng bawat mananampalataya sa kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala upang maiwasan niya ang mga pamamaraan na ito. So una na rito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, una na rito, kapag ito ay nanggagaling mismo sa mga ipinagbabawal. Ibig sabihin, ang isang bagay, okay, na ito ay ipinagbabawal sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil sa ito ay marumi. Dahil sa ito ay marumi. Tulad ng pagkain ng baboy. Diba? So, ito ay marumi. Marumi ang baboy. Kaya, ipinagbabawal ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. فَإِنَّهُ رِجْسٌ. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunay na ito ay marumi. Kaya, ipinagbabawal ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Okay? So, tulad ng alak, okay? Mga patay na hayop, mga patay na hayop, okay, ito ay ipinagbabawal. Okay?
ang mga ngayon sa panahon natin ngayon sa social media, yeah, maaring may mga tao, di ba, ang kanyang hanap buhay, okay, ay ang ang kanyang hanap buhay ay ang papalaganap ng mga malalaswang video. Yeah. O ang kanyang content video ay purong mga malalaswa. Okay? Para lamang kumita. Diba? So alam natin, diba? Sa Facebook, sa YouTube, nari kang kumita. So ito ay kabilang mula sa mga hanap buhay na nanggagaling mismo mula sa ipinagbabawal. Dahil ang mga ito ay gawaing masama, gawaing marumi. Hindi dapat gawin ito ng isang mananampalataya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala.